Nasa 36 o 54 ang magiging senador. Lumutang din ang usapang para hindi makaporma si Inday Sara sa 2028, gawing 50 years old ang edad ng pwedeng tumakbo. Ito ang inaatupag ng ilang mambabatas na nagiging mambubutas ng sikmura ng taong bayan. Gusto nilang pahabain ang paghihirap ng Pilipino. Gusto ata nilang gumapang ang bayan sa dusa, gaya ng paggapang ng mga buwaya sa kaban ng bayan at konstitusyon. Sa ilalim ng CONAS, madaragdagan ng 3 taon ang termino ng mga incumbent officials o mananatili sila sa pwesto hanggang 2031. 2028. Ayaw ba talaga ng palasyo sa Chacha o kunwari lang? Bukod kay Lito Banayo, napakarami kong sources patungkol sa mga meeting na naganap para sa isinusulong na Constituent Assembly o CONAS. Kung hindi kayang manalo sa boto, baguhin na lang ang konstitusyon. Noon pa man, hindi ako naging hadlang sa pagbabago. Kumpara lamang sa ekonomiya at ikagiginhawa ng buhay ng Pilipino. Pero magagaling ang mga buwaya. Tahimik na gumagapang upang malamon pati ang konstitusyon. Hindi kinatuwa ng minority senators ang naging expose ni Senator Amy Marcos. Hindi pa man tapos ang presentasyon ay makikitang galit na nilapitan ni Senator Mig Zubiri sa Senator Amy. Habang nagsasalita, tinuturo rin ni Zubiri ang ilang majority senators. Tinawag pa niyang propaganda tool ang video presentation ng senadora. I just want to point out that the video that the lady senator presented was obviously opinionated, a propaganda tool, right? It's should be stricken off the record. Kasi ako, Madam President, hindi naman ako sang-ayon sa people's charter change. Hindi tama yung pangyayaring iyon. Hindi ba? Kung galit po kayo, magsalita po siya dyan, mag-aalis siya sa gobyerno niya, mag-aalis siya sa kapatid niya. Sabi ni Senator Lacson, anong ginagawa niyo rito? Nagkamali ako ng pasok. Hindi, sabi ko, nagkwentuhan lang kami. Sabi ko, at tinanong ko pa siya, ilan ba yung kwartong pinapagawa sa new Senate building? I even asked him that. Bakit? Sabi niya, why? Ito kang kako, yung mga congressmen gustong gawing regional. Gusto nilang gawing 36 ang mga senador. Sabi ko, tatanong ko kung kakasya ron. We were joking. Pinatotokanan rin ni Senator Ping Lacson na posible siyang naging source ng impormasyon ni Lito Banayo, isang political strategist sa kalaunan ay naibahagi kay Senator Amy. Naming napag-usapan yan in as many caucuses that we held or we had in different places. Ang pinag-uusapan po lang namin, Madam President, kung paano natin isasalba yung integridad, yung dignidad, yung reputasyon ng Senado. Wala po kami ibang pag-uusapan na... Nagpahayag din ng kaparehong sentimiento ang iba pang senador sa minorya. Tinawag nilang fake news o hawsyaw ang presentasyon ni Senator Amy. Kabilang dito sina Senator Rafi at Erwin Tulfo, Senator Kiko Pangilinan, Senator Bam Aquino at Senator Win Gatchalian. No comment naman sa issue si Senator Lito Lapid na kasama rin sa minority senators. Hiling naman ng ilang senador na strike out o tuluyang alisin sa Senate records ang naging presentasyon ni Senator Amy Marcos.